Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Hulikam, isang apartment sa Tuguegarao City, nilooban ng kawatan. Kasunod ng mega oil price hike, presyo ng LPG tumaas na ng 3 hanggang 4 na piso kada kilo. Pag-asa nagbabala sa mataas na heat index o damang init sa Hilagang Luzon. At estudyanteng hinahanap ang salamin na nakasuot lang sa kanyang ulo, inaaliwan online. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nagbabala ang pag-asa ng mas mataas na heat index o damang init sa Hilagang Luzon. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kasabay ng pagsisimula ng dry season ng panawagan ng Department of Health sa publiko na mag-ingat sa mga sakit na karaniwang nakukuha kapag exposed sa matinding sikat ng araw. Tuluyan na natapos ang amihan season sa bansa na hudyat ng pagsimula ng dry season o tag-init ayon sa pag-asa. Asahan na raw ang maalinsangan na panahon hanggang sa mga susunod na buwan. Kahapon, naitala ang 40 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City. Sa nakalipas na mga araw, naglalaro sa 37 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index sa lungsod. Dry season natin, ang dry and warm season. Kahapon, binigyan na kayong memo kaninang umaga. So, official na po na dry and warm season na po tayo. So, babay na po sa amihan po, North Monsoon. Nagpaalala ang health authority sa publiko sa mga sakit na nakukuha sa tag-init. Kabilang narito ang heat exhaustion at heat stroke. Karaniwang itatala ang pinakamainit na temperatura sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya mainam daw na iwasan mababad sa araw. Magsuot din po tayo ng mag-aana damit, yung lightly colored po na damit para makalabas po yung body sheet at higit sa lahat, magdala po tayo ng pananggalang sa sikat ng araw katulad po na bayong or na sombrero. Unang linggo pa lang daw ng Marso ay ramdam na ang init ng panahon. Maghapon daw na nakaswitch ang ventilador sa loob ng bahay ni Aprilyn. Dito lang po talaga sa loob yung mga bata. Electric fan po, ganyan. Pero pag ano po talaga, nakababad sila sa tubig. Panawagan ng health authority sa publiko na huwag baliwalain ang anumang sintomas ng heat-related illnesses. Ugaliin din daw na laging hydrated ang katawan. Chris, sa monitoring ng pag-asa last year ay karaniwang naitatala yung pinakamainit na temperatura sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya ang panawagan ng Health Authority ay iwasan yung mga outdoor activities sa ganyang mga pagkakataon o sa ganyang mga panahon. Halimbawa na hindi maiwasan ay ugaliin pa rin na magsuot o magdala ng mga pananggalang sa mainit na panahon gaya na lamang ng sombrero at maging ng payong. Samantala, ayon sa pag-asa, Chris, karaniwan na nakaka-experience ng mainit na panahon yung mga lugar na malapit sa baybayin o yung mga coastal areas. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Presyo ng LPG tumaas ng 3 hanggang 4 na piso kada kilo. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Apektado na rin ang presyo ng LPG sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Tumaas na ng 3 hanggang 4 na piso sa kada kilo ang LPG o katumbas ng 30 hanggang 40 piso sa kada 10 kilos ng LPG. Ang kasalukuyang presyo nito ngayon sa merkado. Kung tutuusin, hindi pa raw ito masyadong mataas kung ikukumpara sa kasalukuyang presyo ng produktong petrolyo na halos doble ng itinaas sa loob lamang ng 3 linggo. Nag-normalize siya, siguro kasi yung mga bumili ng mga additional tanks or extra tank, may laman pa hanggang ngayon. Sabi ko naman, ng assurance ko sa kanila, as long as merong supply na may bibigay sa amin, continuous lang yung refilling din ng mga
planta sa amin. Sa pakikipag-ugnayan ng mga LPG retailers sa pamunuan ng mga planta sa Region 1, wala naman daw nakikitang shortage o kakulangan sa supply ng LPG. Sa katunayan, araw-araw pa rin ang delivery ng LPG sa Mangaldan, Pangasinan. Balik normal na rin daw ang kalakalan ng LPG kumpara nung unang linggo ng Marso na nagpanic buy ang ilang consumer. Basta sa amin, syempre gawin na lang natin yung part din natin. For every basyo, dapat padala na or ipa-refill na kagad. Dahil sa mataas na presyo ng LPG, minabuti ng ilang consumer na gumamit ng kahoy at uling sa pagluluto. Kahoy na lang po sa kauling, tapos sinasamahan ng kahoy sa kauling. Mas tipid yun. Mas tipid po. Bumili na ng maraming kahoy si Ana Marie para may magamit sila sakaling tumaas pa ang presyo ng LPG. Nag-uuling po. Kasi ang mahal-mahal po. Nag-ano kami ng mga kahoy, nag-iimbak para gamitin, para makatipid. Sa ngayon ay nasa 970 hanggang 1,140 ang kada 11 kilos ng LPG depende sa brand. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Apartment sa Tuguegarao City, nilooban ng kawatan, insidente na hulikam. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Sa video na ito, kita ang pagdaan ng isang lalaki na may bitbit na bag sa loob ng paupahang bahay sa barangay Ugak Sur, Tuguegarao City, Cagayan. Nang mapansin ng CCTV, bahagya pa niyang ibinaling sa ibang anggulo ang kamera. Ayon sa nangungupahan sa bahay, nangyari ang insidente pasado alas 5 ng umaga noong Biyernes. Patulog pa lang din kami nun. Tapos, ayun po, nakuha na namin yung tulog namin. Saka siya umatake. Tinangay ng hindi pa nakikilalang kawatan ng perang nagkakahalaga ng 20,000 pesos at cellphone. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Sa barangay Lanting sa Rojas, Isabela, 3 kabataan ang hinihinalang nagnakaw ng gasolina sa nakaparadang tricycle sa gilid ng kalsada roon. Ayon sa may-ari ng tricycle, nakuhanan ng CCTV ang paglapit ng 3 sa tricycle. Bago nito, hagip din sa CCTV na nagtutulak ang mga kabataan ng motorsiklo habang ang isa ay naglalakad. Sa isa pang video, kita na magkakaangkas na ang 3 lalaki sa pinaharurot na motorsiklo. Hindi na nag-report sa pulisya ang may-ari ng tricycle, pero hiningi niya ang kopya ng CCTV at ipinost online para raw magsilbing babala sa ibang motorista. CJ Torida, One North Central Luzon. Apektado na rin ng mega oil price hike ang mga tricycle drivers sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Ayon sa pamunuan ng ilang TODA, halos 80% ng kanilang mga miyembro ang tumigil pansamantala sa pagpapasada. Halos napupunta na raw kasi sa konsumo at maintenance ang kanilang kinikita, kaya't marami sa kanila ang pumasok muna sa pagkoconstruction. Umaasa naman ang ilang tricycle drivers na sana'y mabigyan sila ng fuel subsidy mula sa gobyerno. Ilang tsuper ng jeep sa Dagupan City pumapasada na lamang tuwing peak hours upang makatipid sa krudo. Narito ang report. Sa mahigit 80 miyembro ng Gasit Tondaligan Transport Service Cooperative, madalang na raw bumiyahe ang nasa 50% miyembro dahil sa taas ng presyo ng krudo. Halos yung mga operator saka driver operator, ang ginagawa lang nila is lalabas na lang sila during peak hour na lang. Mula alas 6 hanggang alas 9 ang peak hours sa umaga, habang nagsisimula naman sa alas 4 ang peak hours sa hapon. Mainam na rin daw ito para bawas ang kompetisyon sa pasahero at mas kikita ang mga tsuper. Kung dati raw gumagastos ang mga tsuper ng 900 hanggang 1,000 pesos sa krudo sa isang araw na biyahe, ngayon pumapalo na sa 1,600 pesos ang gastos nila sa langis. Ang mga nagbaboundary na dating nag-uuwi ng hanggang 800 pesos na kita sa isang araw, swerte na raw ngayon kung kumita sila ng 400 pesos. Tulad ng 57 anyos na si Tatay Bong. Mag-aalas 9:30 na kaninang umaga pero nakakadalawang biyahe pa lang. Mga 550 pa lang. Tapos yung diesel mo dun, 400. Adi may 150. Nag-almusal ako dyan 70. Yung boundary pa. Panawagan ng mga tsuper sa gobyerno, alisin ang buwis sa gasolina upang maibsan ang hirap ng mga nasa transport sector. May pakiusap din sila sa mga commuter. Sana raw, yung mga bariyang sukli, keep the change na lang. Maaari po sa kanila, panawagan ko lang yung mga sukli nila na mga 2 piso, 1 piso. Kung maaari, kahit barya-barya lang po yun sir, kung naipon yun sa iskaban niya ng isang driver, at least makakatulong.
Pero paglilinaw ng chairman, hindi naman ito sapilitan, kundi voluntaryong tulong mula sa mga pasahero. Nitong weekend, nagpaabot ang lokal na pamahalaan ng bigas at food pack sa mga tsuper bilang tulong ngayong nararanasan ang krisis. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dalawang sospek sa basag kotse, arestado sa Bulacan. Naka-alerto Jewel Fernandez. Sa kuha ng CCTV, makikitang lumapit ang lalaking yan sa isa sa mga nakaparadang SUV sa Barangay Tabang sa Plaridel, Bulacan. Maya-maya, makikita siyang lumayo at pumunta sa kasamahang nakamotorsiklo at saka umalis. Hindi nakita sa video pero binasag pala ng lalaki ang likuran ng SUV. Ayon sa pulisya, tinangay ng mga sospek ang mahigit 1,000 piso, mga ID at iba pang personal na gamit sa loob ng sasakyan. Itinawag agad ng gwardiya sa pulisya ang insidente. Sakto naman na may police patrol car na malapit at nadakip ang dalawang sospek. Na-recover sa mga sangkot ang mga ninakaw na gamit, baril, mga bala at screwdriver. Aminado ang mga sospek sa krimen na nagawa lang daw dahil sa hirap ng buhay. Maharap sila sa reklamong theft at illegal possession of firearms and ammunition. Arestado ang 25 anyos na lalaki sa Aritaw, Nueva Vizcaya na isang top 9 regional most wanted. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pinagsamantalahan umano ng akusado ang 4 na taong gulang na batang babae na anak ng kanyang live-in partner. Tinakot pa niya umano ang bata at pinagbantaan na sasaktan ito kung magsusumbong sa kanyang pamilya. Pebrero 2025 nang nagtungo ang nanay ng biktima sa pulisya upang i-report ang panggagahasan ng kanyang live-in partner sa bata. Nasa kustodiya na ng pulisya ang akusado na mahaharap sa kasong rape by sexual assault at walang inirekomendang piyansa. Wala siyang pahayag. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ipatutupad simula mamayang gabi ang kawalan ng supply ng tubig sa halos 100 bahay sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. Maaga naglabas ng abiso ang pamunuan ng Mangaldan Water District kaugnay sa ipatutupad na water interruption sa isang sitio sa Mangaldan, Pangasinan. Pansamantalang mawawalan ng tubig simula mamayang alas 10 ng gabi sa sitio Pasong sa Barangay Bari. Kinakailangang patayin ang pumping station sa Barangay Bari at isara ang gate valve sa bahagi ng sitio Pasong para ayusin ang taga sa discharge line. Halos 100 kabahayan ang maapektuhan sa water interruption. Siguro hindi naman siya magtatagal ng ganong katagal. Lang po, probably mga 2 to 3 hours lang po. Target naman po nila is matapos siya ng maaga. Karaniwan sa gabi kong maglaba si Jackie, pero dahil sa water interruption ay minabuti na niya maglaba kaninang umaga. Mahirap daw kasing maipunan ng mga labahin. Ang hirap po. Kasi kailangan po kasi talaga ng tubig. Ayon sa pamunuan ng MAWAD, posibleng magtagal ng ilang oras ang pagsaayos sa discharge line. Agad ding bubuksan ng gate valve sa oras na matapos ang pagkukumpuni. Panawagan ng MAWAD na mag-ipunan ng tubig bago pang water interruption. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, 5 pesos provisional fare increase sa tricycle ipinatupad sa Lingayen, Pangasinan. Ang detalye sa report. Kasunod ng tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, ang sunod-sunod din daw na reklamo kontra sa ilang tricycle driver sa Lingayen, Pangasinan na naniningil ng sobrang pasahe. 20 pesos ang minimum fare sa tricycle, pero simula raw ng sumilit ang presyo ng petrolyo ay mas mataas pa sa 20 pesos ang sinisingil ng ilang tsuper. At para masolusyonan ng problema sa overcharging ay pinulong ng lokal na pamahalaan ang lahat ng miyembro ng TODA sa bayan. Napagkasunduan ng 5 pesos na provisional fare increase. Nung nakaka-receive na kami from various estudyante, sa mga empleyado, sabi namin, okay, kung yan general sentiments ng binibigay nyo sa amin,
sige. So after kami nag-meeting with attorney, tapos yung mga presidente naman, yung sinabihan namin, sabi niya, okay. Ayon sa mga tricycle driver, sobrang pahirap sa kanilang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kapos pa, ma'am. Kasi nagpapara pa kami. Saka yung mga bilihin ng mga pagkain, tumaas na rin. Kaya yung 25, kulang pa rin sa ano namin. Suportado naman ng ilang pasahero ang provisional fare increase. Batid daw nilang hirap na pinagdadaanan ng transport sector. Para sa akin po okay lang naman po since tumaas din po talaga yung price ng gas. So kailangan po talagang mag-adjust lalo na po sa mga tricycle driver po. Ayon sa lokal na pamahalaan, sakaling magbalik normal ang presyo ng produktong petrolyo, ay ibabalik din sa 20 pesos ang minimum fare. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nangangamba ngayon ang mga magsasaka sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija sa posibleng pagbaba ng presyo ng palay sa darating na anihan. Baka raw kasi ipataw ng mga traders o mamimili ng palay sa mga magsasaka ang nararanasang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bagamat nasa 26 hanggang 27 pesos kada kilo ang presyo ng palay sa ngayon, maaari umano itong bumaba pagdating sa anihan simula sa huling linggo ng Marso hanggang sa katapusan ng Abril. Isa rin sa pinangangambahan ang posibleng dagdag sa presyo ng bigas sa merkado. Wala naman daw ibang paraan para makatipid sa pataba ang mga magsasaka dahil maapektuhan naman ang kanilang mga ani. Kauna-unahang obispo ng Lingayen, hiniling sa Vatican ng Lingayen Dagupan Archdiocese na ideklarang santo. Tunghayan sa RTV Presents. Siya si Bishop Cesar Maria Guerrero. Itinalaga siya ng Roma bilang kauna-unahang obispo ng Lingayen noong February 22, 1929. Nanilbihan siya bilang obispo ng Lingayen sa loob ng 8 taon. Pumanaw si Bishop Guerrero dahil sa sakit sa puso noong March 27, 1961. Mayroong mga bumubulong noong time ng kanyang libing. Spanish pa noon, 1961, Sabio y Santo. Ang sabio ay wise, sage. Ang santo ay holy. So ibig sabihin, noon pa mang time na inililibing siya, ang pakiramdam ng mga tao ay meron tayong isang obispo na marunong at banal. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ng pamunuan ng Lingayen Dagupan Archdiocese na ideklara bilang santo si Bishop Guerrero. Pinagbigyan ng Vatican ang kahilingan ng Arsobispado na buksan ang investigasyon para sa beatification at canonization ni Bishop Guerrero. Sa March 27 alas 4 ng hapon, bubuksan ang tribunal para sa cause ng canonization ni Servant of God Cesar Maria Guerrero kasabay ng ika-65 anibersaryo ng kanyang kamatayan. Pangungunahan ni Archbishop Villegas ang pag-iimbestiga sa kabanalan ng kanyang buhay upang patunayan ang sinasabi na sabio is santo o wise and holy ay totoong nangyari at totoong naranasan ng mga tao. Maggagather ng evidences, ang kailangan nating i-prove ay fame of sanctity. Fame of sanctity. Kailangan makita natin na hanggang ngayon ay kinikilala yung kanyang kabanalan. Si Bishop Guerrero ang nagtatag ng Mary Help of Christians Seminary na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa Binmaloy, Pangasinan. Ang Director of Human Formation ng seminaryo na si Reverend Father Roel Alan Rocaberte ay magsisilbing isa sa mga miyembro ng Historical Commission na mag-iimbestiga sa buhay ng obispo, katuwang ang binuong Theological Commission, postulator at promoter of justice. So para makita lahat ng anggulo for his canonization. Both the pros and the cons. In the Historical Commission sa amin, we are delving into the evidences, how he served, and how holy was he historically. Sa tanong kung hanggang kailan kaya bago maideklarang santo si Bishop Guerrero, sabi ni Father Sok, Diyos ang magsasagot sa tanong kasi ang milagro ay manggagaling mismo sa Diyos. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Namatay habang ginagamot sa ospital ang 31 anyos na rider ng motorsiklo matapos makabanggaan ang isang SUV sa bypass road na bahagi ng Barangay Santa Maria, Lawag City. Sa investigasyon, nag-overtake ang rider sa sinusundang sasakyan pero sakto naman ang pagdating ng kasalubong na SUV. Sa lakas ng impact, tumila po ng biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ligtas ang driver ng SUV na wala pang pahayag. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Presyo at supply ng basic necessities at prime commodities sa Pangasinan nananatiling matatag ayon sa DTI. Narito ang report. Sa pinakahuling monitoring ng DTI, wala pa raw nakitang pagbabago sa presyo at supply ng mga basic necessities at prime commodities sa Pangasinan. Sa kabila ito ng nararanasang krisis na bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Stable ang prices, ibig sabihin nag-a-abide po sila doon sa suggested retail price at marami po tayong supply. No? Hindi masabi ng DTI kung kailan posibleng maramdaman ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero nilinaw ng ahensya na may mga sinusunod na proseso upang magpatupad ng price hike. Una, yung mga manufacturers natin ay sinusulatan ang DTI at nagsasubmit sila ng request for price increase. Ngayon, ang Department of Trade and Industry, yung request na yon pinag-aaralan. So, they review and evaluate the request for increase. Sa ngayon, wala pa naman daw nagpapadala ng request for price increase sa DTI. At normal pa rin ang kalakalan sa ilang supermarket. Pero siguro itong mga araw na darating, hindi natin alam kasi sobrang tumataas yung gasolina eh. Ang diesel sobrang taas na. Kaya expected baka magtaas. Patuloy na nakamonitor ang mga eksperto sa galaw ng ekonomiya sa bansa. Kailangan daw maging handa ang mamamayan sakaling lumala ang sitwasyon. Pero maganda raw ang ginagawa ngayon ng gobyerno na pagbibigay ng subsidy o tulong, partikular sa transport sector. Definitely sir, pag tuloy-tuloy itong nangyayaring ito, our economy will fall down. In a sense that tataas ang presyo, tataas lahat ng bilihin, yung purchasing power ng peso lalong bababa. CJ Torida, One North, Central Luzon. Roblox, pinag-aaralang ipagbawal na sa Pilipinas dahil sa umano'y panganib sa mga kabataan ayon sa CICC. Ang detalye sa report. Sa operasyon ng nakaraang linggo, nailigtas sa Laguna ang mga estudyanteng nabisto nagplano umanong gumawa ng pag-atake at karahasan sa kanilang paaralan. Na-rescue sila bago pa naisagawa ang marahas na plano na balak ikasan nitong Pebrero. Na-recruit sila sa pamamagitan ng online game na karaniwang nilalaro ng mga bata. Sabi noon ng pulisya na expose ang mga bata sa nihilistic violence online at pinanood sila ng mga video ng mass attacker at hinikayat na bumili ng armas. Dahil dito, pinag-aaralan ng CICC na iban o ipagbawal sa bansa ang Roblox. Lalo't sabi ng CICC, nagagamit din ito sa sexual predation, grooming at exploitation ng mga minor de edad. Binigyan ng CICC ang Roblox ng 2 linggo para makipag-ugnayan sa kanila. Parating na lang kami nagpa-block pero kung hindi naman nakikinig sa atin, we're getting yung mga feedback sa mga magulang. They're really pushing forward for the regulation, strict regulation of that particular gaming platform. If not, total blocking talaga ng platform. Ang cybercrime watchdog na Digital Pinoy, suportado ang ban na hindi naman daw maituturing na censorship. Nanawagan naman ang CICC sa mga magulang maging alerto sa mga red flag na mapapansin sa anak na nahuhumaling sa mobile games gaya ng pagbabago ng ugali at emosyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Roblox. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Kauna-unahang floating clinic sa bansa, binuksan sa Pampanga. Silipin sa report. Alas 3 pa lang ng madaling araw, gumising na ang 61 years old na si Maribel Navarro ng Barangay Malusak sa Smuan, Pampanga para pumila sa medical mission sa kanilang lugar. Kailangan pa umano nilang bumiyahe at sumakay sa bangka ng 1 oras bago marating ang pinakamalapit na ospital sa kanilang bayan. Mahalaga kung mahalaga yan, talaga. Biruin nyo, hindi na kami magbabangka, hindi na kami magta-tricycle.
O, dyan na lang po, libre pa lahat. Ang tubig na dati nagsisilbing hadlang sa libreng serbisyong medikal, nagsisilbi na ngayong tulay ng pag-asa sa pamamagitan ng paglayag ng kauna-unahang floating clinic ng Pampanga. Ito ang Kalingang Kapampangan Floating Clinic na kauna-unahan sa Pilipinas. Target ng clinic on barge na dalhin ang serbisyong medikal sa mismong komunidad. Iba't ibang serbisyong medikal ang hatid ng clinic tulad ng laboratory procedures. Kasama rin ang dental at ophthalmology services, pati na rin ang minor procedures. At hiniram po ang modelong ito at ipinakita sa International World Health Organization meeting. Na-impress po sila dahil sa disenyong ito, nai-ensure po natin na sa mga lugar na katulad ng dito na malayo, hindi accessible by vehicle, na transport, land vehicle, meron po tayo tinatawag na floating clinic na lalapit sa mga pasyente. Mananatili ang floating clinic sa bawat barangay ng hanggang 1 linggo o depende sa dami ng pasyente upang masiguro na walang maiiwang nangangailangan ng tulong. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan ayon sa Energy Regulatory Commission. Epekto raw yan ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Hindi pa masabi ng ERC kung magkano posibleng dagdag singil. Sabi ng ERC, magbibigay sila ng direktiba sa mga electric utility at generation supplier para utay-utayin ang taas singil. Bilang bahagi naman ng Fire Prevention Month, nagsagawa ng open house ang Urdaneta City Fire Station. Inimbitahan ng mga daycare learner upang magkaroon ng karanasan kung paano ang buhay ng isang bumbero at maituro sa mga bata ang kahalagahan ng bumbero sa komunidad. Pinasubok sa mga bata ang rappelling, firefighting at iba pa. Nag-enjoy ang mga bata at umuwing masaya, dala ang mga kaalaman sa fire safety awareness. Reaksyon ng isang fur baby matapos nagkunwaring nahimatay ang kanyang fur mom at estudyanteng hinahanap ang salamin na nakasuot lang sa ulo. Kinaaliwan online. Silipin sa report. Trending online ang fur mom at kanyang Persian cat na si Sushi dahil sa reaction video na kanilang ginawa. Sa video na ipinost ni Youth Scooper Ria Aguilar, makikita ang pagkukunwari niyang nahimatay upang makita ang reaksyon ni Sushi. At ang hindi niya inaasahan, sinigawan siya ni Sushi sa mismong tenga. Kaya napabalikwas siya at agad na bumangon. Pero ang plot twist dito, ilang araw matapos makuhanan ng video na diagnose ng kidney disease si Sushi. Hindi kinaya ni Sushi ang sakit at nasawi rin. Tanggap na rin naman daw ni Youth Scooper Ria ang pangyayari kahit papaano pero aminadong namimiss pa rin ang makulit na si Sushi. Sa Batangas naman, kinaaaliwan ng isang estudyanteng nakaranas ng sabaw moments. Alin nga hinahanap? Salamin daw. Yung salamin? Labas mo na! Hindi ako makakita! Sa gitna ng tawanan with barkada, natulala na lang si Giselle Balba. Nawawala raw kasi ang kanyang eyeglasses. Kung sino-sino pa ang sinisi, puwera ang kanyang sarili. Ang salamin kasi nasa ulo lang din ni Giselle. Maiyak-iyak pa siya hanggang makapa niya ito. Nalinawan naman siya sabay tawa sa nangyari. Ang video halos 2 million na ang views. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak
na pagdilingkod sa bayan.